tayo pong mga tao, lalo na po tayo mga mananampalataya, may mga pagkakataon na naiisip natin o nararamdaman natin is na everything is going on well with between us and God. Pero there are times naman na nangyayari ay parang nawawala tayo dun sa direksyon na gusto ng Panginoon sa ating buhay. At ngayon po yung pag-aaralan po natin ay patungkol po sa isang pangyayari sa buhay ni Abraham, ang kung tawagin ay ama ng pananampalataya. At ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay When Fear Overtakes Faith. Kung kailan mas nangingibabaw yung pangamba o takot kaysa sa ating pananampalataya sa Diyos. Ito po ay matatagpuan sa chapter kung saan unang tinawag ng Diyos si Abraham. Basahin po natin sa Genesis chapter 12 verse 10 hanggang 20. Ito po ang sinasabi, Genesis 12, 10 hanggang 20. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya umalis doon sina Abraham at naglakbay na patimog, patungo sa lupaing Ehipto, upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa'y sabihin mong magkapatid tayo, alang-alang sa iyo. Hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abraham sa Ehipto, napuna nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Nang makita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Faraon kay Abraham. At binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Faraon, siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya't si Abraham ay pinatawag ng Faraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo ay kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging aking asawa. Ito na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Iniutos ng Faraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Okay. Ito po ay isang pangyayari sa buhay ni Abraham kung saan bagamat siya ay may tunay na pananampalataya, pagtitiwala at pagkilala sa Panginoon, ay nangyari pa rin na minsan nagkaroon siya ng kung saan ang kanyang takot ay nangibabaw kaysa sa kanyang pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Kung titingnan po natin yung mga talata na sinundan nito, actually sa verse 2 and 3, no? Tingnan natin. Sa verse 2 and 3, nang tinawag ng Panginoon si Abraham, o si Abraham pa lang noon, sabi ng Panginoon, nung pagkatawag, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko, ito yung mga pangako, may malinaw at unconditional na pangako si Yahweh kay Abraham. Ito, nasa verse 2 and 3, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Malinaw ang pangako ng Panginoon kay Abraham.
Pangako ni Yahweh. No ifs, no buts. Kung ganito, kung ganyan, ang pangako niya, pagpapalain kita. So kung titignan po natin, napakalinaw po ng mga pangako ng Diyos kay Abraham nang siya'y tinawag papunta sa lupang pangako. Ngayon po, what are the reasons? O ano yung mga dahilan? Ano yung mga sirkumstansya kung bakit nangyayari na mas nangingibabaw yung ating pangamba o takot kaysa sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos? Meron akong 4 na punto dito o 4 na kadahilanan kung kailan, no? When we step out of the plan of God, o kung gumawa tayo ng mga desisyon base sa reasoning natin mga tao, or kung malimutan din natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. He will provide, He will protect us, di ba? At gayon din kung nalilimutan natin yung mga pangako niya. Pangako niya at maabot sa punto na mas kinatakutan natin ang tao kaysa sa Diyos. Okay? Dito po sa binasa kong mga talata na verse 10 hanggang sa 20, nung nagkaroon na nga ng matinding, actually, hindi lang basta taggutom, sabi dito sa talata ay matinding taggutom. Severe famine ang pumasok sa lupang Kanaan, no? Ano yung ginawa ni Abraham? When we step out of God's plan, purpose, and will. Ang pangako, ang sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa Kanaan. At ito yung aking mga pangako. Pero pumasok ang matinding taggutom, kaya ang ginawa niya, nagdesisyon siyang pumunta ng Ehipto. Lumabas siya sa lugar kung saan din gusto ng Diyos, ay doon siya pumunta. At doon binibigay ng Diyos yung kanyang mga pangako kay Abraham. Anong nangyari? Nagpunta siya sa Ehipto. Actually, bago dumating na Ehipto, nagplano siya na nagkaroon siya ng pangamba sa kanyang safety. Sabi niya kay Sarai, magsinungaling tayo. Sabihin mo, kapatid kita kasi ang ganda mo. Sabihin mo, magkapatid tayo kasi pag sinabi mong asawa mo, papatayin nila ako para makuha ka. So, dito na po nagsimula yung kanyang pagkakamali. No? Umalis siya sa Ehipto kahit may taggutom sa lugar na yun. Pero may pangako ang Panginoon sa kanya. Yung binasa natin kanina, yung 7 or 6 na pangako ng Diyos kay Abraham. Kahit anong mangyari. Nung binigay yung unconditional na promise, walang kung ganito, kung ganyan, pero ganito, pero wala. Pagpapalain kita. I will make you a great nation. Everybody or every nation will be blessed through you. No? Isa. Unang hakbang. Malinaw ang mga pangako ng Diyos, pero nagdesisyon siyang lumabas ng Kanaan para pumunta sa Ehipto dahil doon may makakain, doon may tubig. Pero kompromiso. Umabot siya sa punto na kailangan niyang magsinungaling at nagplano siya na i-give away na yung kanyang asawa. Short term lang yung thinking niya ng mga oras na yun. No? Next, we make decisions. When we make decisions based on human reasoning than our faith in God. Okay. Rationally, ito yung mabuting gawin. Kasi nasaan ka, nasa lugar ka na walang pagkain. Ang sitwasyon ni Abraham, hindi lang naman silang mag-asawa ang nandun. Daan-daan ang kanyang mga alipin. At pagdating sa livestock, sobrang dami. Ang livestock, hindi mabubuhay ang walang inumin, walang pagkain. So ito ang rational thinking or rational step na gawin. Pumunta kung saan mayroong pagkain, kung saan mayroong tubig. No? Or maaari din naisip niya, kukuha lang siya ng kaunting pagkain doon or enough para sa kanyang pangangailangan, then babalik siya sa Kanaan, maaaring ganon. Pero tandaan po natin mga kapatid, kung ano yung reasonable na bagay.
o yung karapat-dapat na aksyon nating mga tao ay hindi laging ito yung mabuting gawin. Ang tinutukoy ko po kasi dito ang pangako ng Diyos kay Abraham. Dumating ang matinding tagutom sa lupain. Anong pangako ng Panginoon kay Abraham? Pagpapalain kita. Nasusundan nyo? Pero nagdesisyon siyang lumabas. At ngayon nga, sa kanyang paglabas, nagkaroon pa siya ng pagkakasala. No? Hindi lahat ng mga iniisip nating tao na tamang gawin, yun yung laging dapat mabuti. Isang example lang po nito si Haring David. Nung nagalit ang Diyos kay Haring Saul, inalis niya ang kanyang blessing kay Haring Saul, inanoint si David bilang hari, hindi pa man din nagiging hari si David, ay matindi na yung selos ni Haring Saul. Kung babasahin po ninyo yung kanyang mga pagtatago o yung mga pagtutugis sa kanya, mga banta ni Haring Saul sa buhay ni David. Napakaraming pagkakataon na gustong mapatay ni Haring Saul si David, pero ni dulo ng daliri ni Haring Saul, hindi kinantig ni David. Bakit? The rational thing to do is to kill Saul. Kasi tinutugi siya, papatayin siya. Might as well defend himself and kill Haring Saul. May mga pagkakataon si David na pwede niyang patayin si Saul pero hindi niya gawa. It is the rational thing to do. Pwede niyang patayin pero hindi niya ginawa. Dahil sa pagkilala niya, sa pagtatalaga ni Yahweh kay Haring Saul bilang hari ng Israel. Ako po minsan, gusto kong mag-share pag nasa pulpito ako patungkol sa mga experiences ko. Pero baka hindi maganda ang dating sa iba. Pero I know, dito, i-share ko ito for the glory of God. Hindi para sa akin. No? Patungkol pa rin po sa mga bagay na alam ko ito yung tama, pero hindi ito yung mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. No? Nung kami po ni Grace ay nagkaayos na bilang mag-asawa, kabalikan kami, ay wala akong hanap buhay. Wala kaming trabaho. Wala akong trabaho. Iniwan ko yung trabaho sa Maynila. Wala kaming hanap buhay dito sa probinsya. Paano kami makakasurvive? May 3 kaming anak. Ay, apat na anak. Paano kami makakasurvive? The rational thing to do is humanap ako ng trabaho, humanap ako ng hanap buhay. Pero nakilala ko na ang Panginoon nun. Pero ang plano pala ng Panginoon sa buhay namin ay magiging manggagawa ako. Magiging lingkod. Magiging tagapangalaga ng kawan ng Panginoon dito sa San Ildefonso. Pero wala kaming hanap buhay, wala akong trabaho. Paano kami makakasurvive? Ano yung dapat bilang tao? Kumilos ka, magtrabaho ka para sa pangangailangan ng iyong pamilya. That's rational. Pero, ang plano ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin, I will provide. You will be my servant. Pero nasunod yung gawa ko. Nasunod yung gusto kong mangyari. Bumalik sa Maynila, magtrabaho, hindi maganda ang nangyari. Pero dahil God is sovereign, kung ano yung perfect plan niya, yun pa rin yung mangyayari. The big picture of it, kahit na nag-decide akong umalis, ang big picture ng Panginoon, ibalik niya ako kung saan niya ako gusto. Binalik niya ako dito sa San Ildefonso dahil ang gusto niya, ako yung maging manggagawa niya sa kanyang iglesia sa lugar na ito. It is for God's glory. Kumilos po siya sa aming pamilya. Itong pandemya, mahigit 1 taon na kaming walang hanap buhay. Pero hindi po nagkulang ang Panginoon. He provided everything. Actually, itong pandemic time pa nga, yung mas nakita namin yung faithfulness ng Panginoon. Yung endless provisions po niya. So many channels of blessing.
Ganun po yung faithfulness ng Panginoon. Kahit na tayo, minsan nagde-decide tayo ng tama para sa sarili natin, pero if it is not the will of God, gagalaw at gagalaw ang Panginoon para sa ating kabubuti. So, the first thing is when we step out of the plan and will of God. The second thing is when we make decisions based on human reasoning. The third thing is when we forget that God is our great provider. No? Severe famine came to the land. Sa Kanaan, nagkaroon ng matinding taggutom. Kaya nagdesisyon si Abraham na lumabas, pumunta ng Ehipto. Pero alam po ng Diyos lagi yung kanyang gagawin. Wala po siyang plan B. Lagi plan A. Kung ano yung plano niya, yun yung mabuti, yun yung maganda, yun yung perfect. Yun yung dapat na mangyari. Pero nga, dahil na nakalimot si Abraham na God is our great provider. Minsan ang nagiging minsan ang nagiging reasoning natin, maiintindihan naman ng Panginoon. Ganun natin kasi kakilala siyang kabuti. Ganun natin siya kakilala na handang magpatawad. Kaya minsan, yung thinking na maiintindihan naman ako ng Panginoon, nagiging scapegoat natin para sa mga maling bagay o sa mga bagay na gagawin natin against His will. Sana na lang, no? Kasi nung bago dumating yung famine, yung taggutom sa lupain, nagtayo si Abraham ng 2 altar doon sa lupain ng Kanaan bilang pagsamba sa Panginoon at pag-claim niya ng land na ipinangako ng Diyos sa kanya. Pero dito hindi ko nakita kasi na after pumasok yung famine, lumuhod siya na nalangin. Dumulog sa Panginoon, Lord, what should I do next? Pero hindi po ganun yung nangyari. He decided to go out of Canaan and go to Egypt. Okay lang, maiintindihan naman ng Panginoon. Maiintindihan naman ni Yahweh. Ganyan po tayo mga kapatid. At tandaan po natin, God is our great provider. Through any circumstances ng buhay natin, hindi po siya magpapabaya. He is true to His promises. I will never leave you nor forsake you. Pangapat, when we forget the promises of God and fear men. May isang line ako na hindi makakalimutan sa pelikula. God's not dead. Sabi ng teacher, I would rather stand by God and judged by men than stand with men and judged by God. Dito po sa pangyayari na ito sa buhay ni Abraham, ang linaw ng mga pangako, ang verse 2 and 3. Pero nang sila'y papasok ng Ehipto, natakot po siya sa maaaring gawin ng Faraon. Bakit? Kasi po ang set up noon, kapag ang hari o Faraon ay may nagustuhang tao, kukunin niya para sa kanya. May nagustuhang bagay, kukunin niya para sa kanya. Gaano karami man yan, hanggat gusto niya, kukunin niya. Pharaohs or kings will take anyone they want, anything they want, as much as they want. Kaya po si Abraham ay natakot sa maaaring mangyari. Yung kanyang pangamba na magutom, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga alipin, ang kanyang livestock, nagdala sa kanya papalabas kung saan siya gustong dalhin ng Diyos. At gayon din yung kanyang pangamba para sa kanyang safety, para sa kanyang buhay. Nagdulot din sa kanya na mag-decide na ipamigay yung most precious possession na mayroon siya. Walang iba kundi ang kanyang napakagandang asawa. Kahit hindi napakaganda, asawa niya ito. Ito ang binigay sa kanya ng Diyos. At through her, the promise is, I will make
your family. Ibig sabihin sa Tagalog, pararamihin ko yung iyong mga anak at mga apo. Pero nandun siya sa desisyon, sa papasok ng Ehipto, ang desisyon niya ipamigay yung kanyang asawa. So, step 1, first mistake. Next step, mistake na rin. Hanggang sa mga sumunod, collapse na talaga. Nasasundan nyo, yun yung nangyari. Sabi pa niya sabihin mo magkapatid tayo. Though half truth yun. Dahil half sister niya talaga si Sarai. Pero half man yun is still kasinungalingan. And ang ugat nito, kinulang siya ng pagtitiwala sa provisions, sa pag-iingat ng Panginoon sa kanila ng mga panahon na yun. No? He was selfish at that time. I'm not here na basagin yung greatness ni Abraham. Hindi ko pinipreach ito para sirain yung kanyang credibility. Hindi. Pero that time, that moment, he was very selfish. Anong iniisip niya? Yung safety lang niya. Sabihin mo magkapatid tayo. Pagka sinabi mo magkapatid tayo, kukunin kang bilang asawa, hindi nila ako papatayin. What was he thinking? Ano kaya iniisip ni Abraham nun, ano? What if hindi nakialam ang Diyos? Forever na asawa na ng Faraon, si Sarah. Kaya sabi ko kanina, yung kanyang thinking was short term. Hindi niya nainisip na pagka naging asawa ng Faraon, si Sarah, hindi naman niya pwedeng, expired na yung 1 year, nakakuha na kami ng pangailangan namin, nakakain na kami, babalik na kami sa kanan. Hindi naman ganun yun. So what was he thinking? He was being selfish at that time. When we step out of the plan of God, when we make decisions based on human reasoning, and when we forget that God is our provider, we forget His promises and fear men. Ito yung 4 na kadahilanan na nilagay ko sa mensahe na ito. Kung kailan nangingibabaw yung takot or pangamba kaysa sa ating pananampalataya sa Diyos. Pero before the end of the chapter, no, ang sabi dito ay kumilos ang Diyos. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Faraon, siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman, kaya't si Abram ay pinatawag ng Faraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo ay kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Ito na ang asawa mo, kunin mo na siya at umalis na kayo. Inutos ng Faraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Perfect ang plano ng Diyos, sabi ko nga kanina. Kumilos po siya. Nandun na sa sitwasyon na kinuha na ng Faraon si Sarah para maging asawa. Ang asawa po ng Faraon, hindi naman nakastandby lang dyan. He will treat her as his wife. Hindi yan parang trophy na nakadisplay. He will treat her as his wife. Pero anong plano ng Panginoon? I will make you a great nation. Pararamihin ko ang iyong mga anak at mga apo. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mga plagues o mga salot sa sambahayan ng Faraon. Niisip ko lang, bakit kaya yung sa panglilin lang nito ni Abraham sa Faraon, bakit siya hindi pinapatay ng Faraon? Bakit? Isa lang po ang sagot dyan. Dahil nga may plano ang Diyos sa buhay ni Abraham, ni Sarah, at sa buong bayan ng Israel. Titignan po natin ang lineage o yung genealogy ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. It will lead back to Abraham. There are times na we make mistakes. We make bad decisions. Gaya nga nung naging pag-aaral natin last time kay Naomi, sa Book of Ruth. Umalis sila sa
sa Israel. Pumunta sila sa lupain ng kaaway ng Israel. Kasi dumadaan sa paghihirap ang bayan ng Israel. Umalis siya, pumunta sila doon. Pero perfect pa rin ang plano ng Diyos. Nakilala niya si Ruth, dinala sa Jerusalem, nakilala si Boaz, nagkaanak sila si Obed, and the line goes on hanggang sa pagdating ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Hesus, from the house, from the line of David. God is sovereign and faithful. Abraham made a huge mistake by that time. Pero since may perpektong plano ang Diyos sa buhay niya, kumilos ang Panginoon, pinarusahan ang Paraon, pinalaya sila, hindi sila pinapatay, pinalabas na sila sa Ehipto, dala ang kanilang mga ari-arian. Dapat talaga nagtiwala si Abraham. Malinaw po sa istorya na kinulang siya ng pagtitiwala sa Panginoon. Kinulang siya na panghawakan yung sevenfold promises of God when he was called out of his homeland. Napakahalaga po ng pagsunod. Pagsunod sa will, sa plano, sa kalooban, sa direction, sa instruction ng Diyos sa ating mga buhay. Pero just like Abraham and the other heroes of the Bible that God used, nagkaroon din po sila ng mga flaws. Nagkaroon sila ng mga pagkakamali. Nakita natin sa Biblia na nakatala yung kanilang mga nagawang pagkakamali, yung kanilang mga nagawang pagkukulang. But God was very much faithful to restore, to forgive. Peter, David, Saul, Apostle Paul, Abraham, Moses, etc. Tayo rin po mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga, there are times na alam natin na we are in the right direction of the will of God. Pero there are times na lumili po tayo sa ibang sanga. Pero God is always ready to restore us from these mistakes, from these errors. Ganun po kasi siya ka-faithful. Ngayon po, tingnan natin yung ating mga sarili. At this time of our life, as followers of Christ, are we going to Egypt or are we staying in Canaan? Ma-assess po natin ang ating mga sarili. Tandaan po natin, hindi lahat ng sinasabi ng ating isip, lalo na ng ating puso, ay tama. Ang always basis ng lahat ng decisions natin ay ang salita ng Panginoon. Great story, but serves a great warning. Pangako ng Panginoon. Basahin natin sa Isaiah 41, verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang lahat po ng nagtitiwala sa Panginoon ay hindi napapahiya. Panghawakan po natin ang kanyang pangako na He will be with us. He is our God. Fear not. Sabi niya, palalakasin kita, tutulungan, at ililigtas. Yun po yung napakagandang pangako ng Diyos para sa lahat. He is with us. He is our God. We should fear not. Manalangin po tayo. Nakilang Diyos, amang banal, kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito, sa inyong pagpahayag sa amin ng inyong mga salita.
Salamat po sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa aming gawain na ito. At ang panalangin po namin, Panginoon, kung sino man po sa amin o sa mga nakakapakinig ng mensahe na ito, na wala pa pong personal na relasyon sa aming Panginoong Hesus. Ang sabi po ng banal na kasulatan, tanging pananampalataya lamang sa aming Panginoong Hesus ang siyang makapagliligtas. Nawa, Panginoon, dalangin po namin ang inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Nasampalatayanan kayo, paniwalaan kayo, pagtiwalaan kayo, na kayo lamang ang tanging daan para sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat sa ginawa ng aming Panginoong Hesus na ibinigay niya ang kanyang buhay para pagbayaran ang aming mga kasalanan upang kami matubos at tiyak na kapahamakan. Salamat dahil siya hindi na natiling patay, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. At ito ang aming pinanghahawakan. Salamat, Panginoon, sa inyong mga pangako. Salamat sa inyong katapatan. Salamat sa inyong kabutihan. Sa masaganang habag at dakilang pag-ibig ninyo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoong Hesus. Amen.